So, ayun. Talagang, cheating is wrong. Don't do that. I've did my fair share before, but I'm not very proud of it. I won't do it again. So, yeah. Don't do that, kids. Don't do that. It scars you emotionally. Hard. Paano yung yung mga relasyon na hindi naman cheating ang dahilan? The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Anong dahilan? Anong dahilan? Hotter chismis. Hotter chismis. Talaga mainit-init. Kasi yung cheating common siya. Sad, pero common siya na dahilan ng breakups. Paano yung mga yung in-laws yung dahilan? Mamzilla. Oo. Ito isa rin to sa common na nangyayari sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Very common din to na yung mga in-law na kontrabida sa buhay ng anak nila. Like, man, come on now. So, eto daanan muna natin tapos mamaya natin paliwanagan. Okay? So, eto, very late chika din is yung kay Mavi and Kailin. So, sa kanilang dalawa, and ang daming videos na nag-pop up. Hindi ko siya masyadong pinapanood, pero ang dami kasi nakikita ko, napapadaan siya sa newsfeed. Na si Mamshi ayaw dun sa kay Girly. Si Mamshi ayaw kay Girly dahil ang kanyang baby boy. So, para sa akin, very wrong yun. Tapos, isa pang very wrong is, di mo rin masisisi kasi yung bata kung bakit ganun siya. Kasi ganun siya pinalaki. Na, love kita ng mama mo. Ako lang talaga. Mga ganun. Okay, there's nothing wrong with that. Pero, sa tamang edad ka na, nasa tamang pag-iisip ka na, you can choose the woman that you want for yourself. Parang, ito yung gusto ko Bakit ko kailangan ibase sa magulang ko kung gusto ba nila? It's not that. Ibang story yung maliban na lang kung talagang bad boy ng dance floor or talagang, alam mo yun, preso yung Hindi naman sa minamalit yung preso, pero bakit ka napunta doon for a reason? Kung bakit ka na preso, may dahilan, may ginawa ka masama. Huwag na natin puntahan yung ginawa ko lang to dahil may sakit yung ganito. Wala na. In general lang to. Or addict man siya, mga ganun. Yun, okay. Pwede ka alam na, uy, tayo na, anong ginagawa mo? Kasi may masama. Pero yung wala naman, mukha namang okay. May career naman, may okay naman yung career track. Bakit ka na alam? Ba't ayaw mo? Kasi kung yun yung magpapasaya sa anak mo And as parents, sasabihin mo, alam ko ano magpapasaya sa anak ko. Well, oo, nung bata sila. Mothers knows best daw. Yung not all the story time. ni Carmina. Pero ko doon kasi may interview sila na pinuntahan. Yung kambal nila, Carmina, tas si Carmina. Proud mama's boy talaga si Mavi. I mean, nothing's wrong with that. Hindi yun nga kasi yun yung tanong. Specifically, yun yung tanong. Na paano may gusto si Mavi. Parang gusto magpakasal. Tapos sabi ni Carmina, kasal agad. Maganon siya. Tapos, pero hindi daw okay sa yung babae gano'n. Si Mavi ang sumagot. Sinabi niya na, hindi ko ilalagay yung mami ko sa ganong, sitwasyon. Kaya pala siya naghiwalay. So, parang, proud ka pa? I mean, kasi yun showbiz Siyempre, gusto mo, pogi yung, alam mo maganda yung labas sa'yo na, ay, marespetong bata. Showbiz yan. Well, yun
Hindi yun maganda tignan kasi Oedipus and Electra complex yun. Diba? So, Yan na nga. hindi siya So- maganda tignan. Well, maganda siya para sa Pilipinas. Ay, marespeto to sa nanay niya. Alam mo yun? Ganun yun eh. Kasi, I'm not saying na maging bastos ka sa magulang mo. Not saying that. I'm just saying na, man, buhay mo na yan eh. May sarili ka ng pag-iisip. You do you. And kung hindi masaya yung mother, yung nanay mo, eh, alam mo yun, meron na siyang karelasyon eh. May buhay na siya eh. Problemahin niya na yun. How will you learn? How will you learn? Habang buhay ka bang magpapakontrol lang sa mama mo ko? Ayoko yung damit na yan. Ayoko yung babae na yan. Ayoko yung babae na yan para sa'yo. Eh, paano ka magiging masaya? Eh, paano ko yung gusto niya, hindi kayo masaya? Walang vibe. Walang click ng vibe. It's a different person that like you wanted. Iba yun. So, you won't be happy. So, antay mo na lang mawala sa mundo yung magulang mo bago to live your life. Kasi kung ganun pala eh, pati yung relationship mo, pinapakailaman and yung nanay mo yung masusunod kasi ayaw mo siya ilagay sa posisyon na yun, hindi ka na lang magiging masaya. Masaya na lang yung mama mo. Ano i-reply mo dun? Pag masaya mama ko, masaya ako. Are you really? Are you really happy? Kung hindi mo nagagawa yung gusto mo. Yun na nga yung word dun eh. Gusto mo. Want. Not what you need. Gusto mo, hindi gusto ng nanay mo. Yeah. Gusto mo. So it's ridiculous to see na ganun pa rin. And the way people in the Philippines just normalizing that kind of love pa din. Which is very bad. Like, mahal ka ng mama mo. Emotional May incest. Yun nga eh, sasabi ko eh. May mommy issues or daddy issues ba kayo? Bakit? Parang nasaya nyo pa sa ganun. Tira mo naman kasi after sagutin ni Mavi yung interview na yun, grabe yung palakpak din ng mga tao. Diba? Wow. Proud. Tandaan mo na, boy. Ano nga daw yung mga oversized toddlers daw yun. I'm not saying na wag nyo nang mahalin yung mama nyo o wag nyo nang respetuhin yung magulang nyo pag matanda na kayo. I'm just saying na nandyan sila to guide you but they're not there to make the decisions for you. Andito sila. Ito maganda to. Ito maganda to. Oh, dito ka sa daan na to dumaan. Hey, ako dyan. Okay, pwede ka naman din dito. We're just saying na maganda to. Okay, ganun dapat. Bigyan mo sila ng options eh. Hindi yung, dito ka lang dadaan. Bawal ka dun sa iba. Kasi dito ako gusto ko. Kasi ito yung para sa'yo. Kasi I know what's best for you. Ba't may pag-ganon pa? Yun yan eh. They know what's best for their kids eh. Mother knows. So I'm just very lucky na hindi ako ganan. Na talagang si Mami naman is very supportive pagdating sa amin. Tsaka kung may hindi siya gusto, shut up na lang siya or pagka di niya talaga gusto sasabihin niya muna sa akin. Hindi yung paparinggan niya na yung alam mo yun, pasisirain niya na yung relationship agad nila nung in-law or whatever. So talagang may hindi ako nagustuhan, ganito, baka pwede mong kausapin. Kasi pag ako'y nagsabi, mas mapapasama yung take. So, ganun yung gagawin niya. So, sasabihin ko na, may mali kang ginawa doon ng nakaraan. Hindi naman siya mali, pero ang pangit nung dating, ganun. So, pag-uusapan nyo ng partner mo yun. And if you can change it, you can change it. Pero, kasi matitimbang mo naman na yun kung mali ba talaga yung ginawa or OA lang yung magulang mo. Alam mo yun? So, matitimbang mo naman yun kasi adult ka na nga eh. So, pagka mali naman din talaga yung napuna nung parents mo, ako sinasabi ko naman na hindi naman ganun. Wala naman ganun sa, I don't know. Hindi pa naman nangyari yun. Na
Usually, tama naman yung napupuna and then mapangit lang naman talaga tingnan kaya sinabi. Pero okay, it is what it is. Sorry po. Pero that's what I like about si Mami nga na very supportive naman siya sa amin and hindi siya yung ay, okay yan para sa'yo kasi ganito, kasi ganyan. Ito dapat sa'yo, ito, may kakilala ako na ganito. Hindi naman siya ganoon. So, very good. Kasi she wants na yung gusto naming tao, yun yung makasama talaga naming tao. So, which is really good. So, sana ganun lahat ng mentality ng magulang. Hindi, kagaya na iba, nagpaparinig. Yung anak daw niya, trabaho ng trabaho. Yung isa, waldas lang ng waldas. Kaya daw magja-Japan sila hanggang January 3, -1 lang. Alam nyo na yun. Sabi. Pero na yun, yung part na yun, kay Sara Labati tsaka Richard Gutierrez, para yung sinabing waldas ng waldas, yung mga pinagmomodelan ni Sara Labati, international brands, Gucci, Dior, yung, alam mo yun, gaano kalaki yung TF ng mga ganon, para sabihin nyo na waldas lang ng waldas. Tsaka mayaman din naman yung pamilya niya. Mayaman din naman talaga sila. Kung kung magwawaldas siya, may wawaldasin siya, pera niya. Hindi niya umasa kay Richard. Ano ba namang ginagawa na ni Richard ngayon? Artista pa rin siya, I don't know. Nandun siya ata sa yung sa bagong probinsyano. Yung kay Coco Martin na bago. I don't know. Malaki bayad din dun eh. Dami nanonood. Pero nandito siya sa local. Kasi saan ba si Sara Labati saan ba siya nagtatrabaho for international? Andyan siguro siya sa Manila. Pero pang international na yung pinag-aanohan niya. Diba? Pinagtatrabaho niya. So, anong gusto niyang palabasin? Yun na nga eh. Well, alam naman na yan ang lahat na talagang Annabel Rama, bata pa lang ako, lagi ko na naririnig yan eh. Tapos, lagi ang issue dyan, nangingialam siya sa relationship ng mga anak niya kasi siya yung manager ng mga anak niya eh. So, bata pa lang ako, naririnig ko na yan. Annabel Rama, si Rupa, aaway sila. Dahil nangingialam sa relasyon. Ganon, laging ganon. So, di na bago sa akin yan nung narinig ko yan. Ang bago sa akin, bakit hindi ka umalma kung ikaw si Retsard? Si Retsard, kung alam mo yun, hindi mo man lang pinaglaban yung asawa mo, nanay yun ng anak mo eh. Mismo. Pero like, in fairness naman kay Sarah, sinabi niya naman na there's nothing wrong with Richard na okay siya as a husband, okay din siya as a father, na brainwash ko no lang daw talaga. Yun na nga eh, that's what I don't get. So kasi magsisimula yan sa pa-job-job lang na yung asawa mo, gumagastos na naman magastos na may asawa mo. Hayaan mo na yan. Pag hindi mo pinansin yan at hindi mo pinalagan na hayaan mo nagkatrabaho siya, pera niya yun eh. Okay lang yun. Pera niya yung ginagastos niya. Pag hindi mo yun tinapos ng ganun, patuloy yun. Tapos yun na nga, unti-unting natatatak yun sa isip mo na, gastos to ng gastos Pero ngayon wala pang statement si Retsard. Wala pa akong nakikita. Hindi na mag-i-statement siguro yun si Retsard kasi pupunta sila ng Japan hanggang January 3 eh. -1 na lang. Imagine ko yung kapag si Annabelle yung nagsasabi. Papunta kami ng Japan eh. Hindi ko na sabihin nyo yun. Wait lang. Bisaya nga yun siya. Ano na yun. I mean, Bisaya po ako. Nothing's wrong with that. Yung accent ng mali yung ginagaya mo accent eh. Kaya nga mali, Kabitenyo yung lumabas dun mali. Hindi ko maisip yung sasabihin ko. Magpunta kami ng Japan. Hindi ko magaya. Ang hirap ng ni Annabel Rama. Pero anyway, gano'n na talaga yun siya. Talagang alam na ng lahat yun. Ang akin lang, alam na nga ng lahat. Ba't hindi mo pa nang kaya ipaglaban? Yung nanay ng anak mo, yan yung nagdala ng sinapupunan yan yung anak mo. Hindi mo man lang maipaglaban sa mama mo. Tanda ka na eh. Pwede ka na. Yun talaga yung puntay na matanda na.
nakabukod na kayo dapat ng bahay. Ewan ko, nakabukod naman na siguro sila. Oo, syempre mag-asawa naman na yun. So, yun talaga kasal naman na sila at may anak na. Yun ang isipin mo yun. Nakapag-asawa ka na, nakapag-anak ka na. Sarili ka ng bahay, nakapagpundar ka na ng sariling buhay. Susunod ka pa rin sa mama mo. I mean, like I said, nothing's wrong with listening to your parents. Pero pagdating sa mga ganyang bagay, problema may asawa yan, away asawa niya yan. Huwag mo na paabutin sa in-laws mo as much as possible or sa mama mo. Pwede mo na makausapin yung magulang mo sa problema may asawa. Pero yung mga nanay din naman, huwag nyo namang sulsulan dahil ayaw nyo lang yung babae talaga from since day one na, sabi ko sa'yo, dapat pagpuuhin nyo sila, pag-ayusin nyo as much as possible, tulungan nyo sila, guide them, give them the light that they needed to see kung ano yung pagkakamali ng bawat isa para ma-realize nila kung saan sila pa yung pagkukulang. Kasi as parents, you got the experience eh. Kasi nga, papunta pa lang kami, pabalik na kayo eh. Nasa sa inyo yung experience ng marami na pagdaanan nyo na yan, na pag-awayan nyo na yung same away na yan before. Like, what did you guys do? Pinag-usapan nyo pa? Or, kailangan sabihan mo yung anak mo, na pag may mali rin yung anak mo, sabihin mo na mali yung anak mo. Hindi porque spoiled brat yung baby mo, baby boy mo na 30 plus years old na, spoil pa rin na mali talaga yung asawa mo. At alam mo naman deep inside na mali talaga yung ginagawa ng anak mo. Huwag kayong konsentidor. Kasi balang araw, wag naman sana, pero talagang darating tayo sa punto na tayo mawawala sa mundong ito, para na lang yung anak mo. Hindi sila natuto sa buhay. Para na magiging apo mo. Kasi wala kang nabigay na aral maliban sa pantotoxic. Ang magiging aral nila tama ako kasi sabi ng nanay ko, okay yun. Sabi ng mama ko, mali ka. Kasi matalino daw ako, hindi ako nagkakamali. Sabi ng mama ko, tama din yung mga desisyon ko palagi sa buhay. So, ikaw yung mali. Kahit na Kasi, sila yung mali. Alam mo yun, kailangan nila matutunan yun kung kailan sila nagkamali. Kailangan nila matutong umako sa pagkakamali. Kasi, wala. Ang pangit ng ugali ng mga spoiled brat na hindi alam yung mali sa tama. Lagi silang tama. Nakaka-bad trip yun. I know, parents, gusto nyo masaya yung anak nyo, mahal nyo yung anak nyo, gusto nyo, you want the best for your kids, pero there's a line that you have to draw. Your kids need to know what they need to know. You can't sugarcoat the world for them forever. The world is harsh. It is very harsh. And like I said, you can't sugarcoat it all the way to them. You can't baby-proof everything. Alam ko mahal niyo yung mga anak niyo, but there's supposed to be a boundary on that. Parental love is different than yung relationship love. So know that part. Know where you have to draw the line. And help your kids be happy by letting them choose kung sino yung gusto nila makasama sa pagtanda. Because you already did yours. Nakapangasawa ka na, nakapili ka na ng asawa na gusto mong kasama sa pagtanda. Let your kids choose theirs. Because you know they will be happier kapag nakita talaga nila yung someone na nag-click talaga yung vibe, pasok talaga. And they could be wrong. They could be wrong. Malay mo, nung una lang, sinabi ko na sa'yo na mali ka dyan. Okay. Okay. Well, at least they learned their lesson. They won't do that again. Alam mo yun? Hayaan mo silang madapa para matuto sila kung ano yung sakit ng sugat tsaka paano na sila hindi madadapa sa susunod. You have to. Kasi kung habang buhay mo hawakan yung kamay ng anak mo, wala siyang mapapala sa buhay niya. That's me though. Tama naman. Sa ano ba yun? Tsaka yung kung may frustrations kayo sa past relationships na tulad nga sabi ni Sarah Lavati dun sa isang picture na kasi nga baka she was not taken care of properly before. So, gusto niya yung anak niya na lang kasi alam mo yun. Ano yun
Very wrong. I mean, wag nyo na ano, yun yung, kung may frustrations kayo sa mga, relasyon nyo before, yun na lang yun, wag nyo na ipasa sa anak nyo. Ayun ba yung gusto mo ipamana sa mga matatanda mo ng anak? Mga trauma ng nakaraan mo, gusto mo i-relieve nila, para for what? Ginawa mong It's therapist ridiculous. ng mga anak mo. Pa-therapy ka! Dami kang pera eh. Ano inaano si Ay. Richard? Kalungkutan. Kawawa din kasi alam mo yun, ang laki na ng anak nila eh. Mm. So, makikita na yung anak nila na ba't ganun, nag-aaway yung lola ko tsaka yung mami ko. Like, man, come on now. Now, ngayon naman, so, matatatakan sa isip ng anak niya. Ang pangit, lalaki. Mm. So, gano'n na, alam mo yun. Babalik yung one way or the other, trauma will hunt you back. So, talagang, makikita mo talaga yun na pagtanda. Ay, nako. Sana maayos nila. Kasi ang hirap eh, kawawa yung anak in between siya. Dalawang lalaki pa yung anak nila. Ni Richard. Dalawa ba? at Akala ko Sarah. isa lang. Dalawang lalaki yung anak nila. Aha. So, Dalawa isipin pala. mo yun kung, naririnig ako sa background. Tawag ng uncle. I'll be there later, Arwen. I'm doing something. Narinig pala. Tinry ko mag-mute eh. Kinakatok yung Narinig. pinto ko. Uncle! Ipapakita daw siya eh. So, Ayun. Mm. Pero ayun, kung si Sarah talaga ang most of the time magiging kasama ng mga anak niya, well, I assume na papalakihin niya yun in a different way. Siyempre, Diba? mamamahalin niya yun na as nanay and she will guide them. Hopefully, that's right. I mean, like I said, we don't know them personally. We just know them kung ano yung pinapakita nila sa social media. And sa pinapakita ng social media, mukha naman masaya ang anak niya. So, that's good. So, 2023 talaga ang year of breakups talaga to. Konti Talaga ang lang. dami nag-break na celebrity. Talagang binitawan na nila yung yung lubid ng kampana. Oh, ano yun? Invento. Ano na lang masabi? Basta lang may basta may idiomatic Basta may expression. entry. Quote yan, Caps 2023. Binitawan yung lubid ng kampana. Kasi kampanyerang Cuba sila eh. Ano yun? Kasi yung relationship para kang ay, dala mo yung burdens ng relationship sa likod mo. So parang kampanyerang Cuba, hawak mo yung bell ng marriage. Hawak mo yung lubid, kayo nagpapatunog nun. Damn. Preach! Explain Preach. pa talaga. Preach! Alam mo yun, yung sa TikTok, di ba? Preach! This is water. Mga ganun. Yun lang. Well, we'll see what 2024, mga bagong chismis dun. This time. Malapit na matapos tong 2023 December 10 na. Labo, huwag naman tayo mag-iwalay. Year of breakup naman. Babakasyon lang ako, lab, sa Ontario, pero hindi ako may paghiwalay sa'yo. Babakasyon. Sana all nakakapag-bakasyon. Pagbabakasyon ka naman din eh. Ako magbabakasyon. Ano yung bakasyon ko, nagtatrabaho pa rin ako. Well, ako din naman. Technically. Yeah. We'll see how it goes. Okay naman. Uy ako. Secret kung kailan. Oh, baka magbabakasyon sa Ontario pero uwi na dito sa Pilipinas, ha? Surprise. Ginagaslight mo na naman yung sarili mo, ha? Pinapaasa yung sarili. Ginagaslight mo yung sarili mo na, hindi yun siya magbabakasyon sa Ontario, uwiin talaga siya.
Tama ka, Rick. Tama ka. Tama ka, Pat. Uwi yun si Caps. Pag di ka umuwi, Uy. Uwi ako, lab. Soon. And sana hindi natin maging problema yun. And I don't think we will encounter that problem. Kasi yung mga magulang naman natin, hindi sila nangingialam sa mga relationship. Sure. Which is very good. Very healthy in a way. Na, well, nakipag-usap lang na, kamusta, ganito, okay lang ba kayo, ganyan. Siguraduhin nyo lang na yung buhay nyo, ganda. That's the right way. Pero hindi yung, ay, okay lang ganyan. Yung ganyan daw. Oo yan. I don't know, ba't siya ganun? Wala naman akong ginagaya. Ayan pala pero isa sa reason na kung bakit kukuha ka ng ninong and ninang sa kasal. Yun yung role nila yung guidance niya sa marriage. Second parents din yan, parang binyag. Pangalawang magulang hindi hingian ng regalo. Para bigyan kayo ng advice sa pagsasama niyo. Sa yun. Hindi yung, ninong. Hindi yung sa Western Union lang. Hindi yung sa Western Union lang na lab. Isa pa, ulitin ko pa ulit. Hindi ka tumawa. Hindi na. Tama na. Hindi yung sa ano lang lab. I mean, that's a good way to put it. Parang, kung kukuha kayo ng ninong-ninang, yung siguraduhin nyo naman makakausap nyo as a couple. Hindi yung nakikita nyo lang once sa kasal. Tabi mo nga, para lang sa... So, kung kasing yaman naman tayo nila Madeleine Brockway. Magpapakasal tayo makukulong din ako. $60 million na. Grabe yun. Kung kasing yaman tayo ni Baby M. Ayun, talaga. Putang. Kaya natin yun. So, $60 million, no? Para sa kasal. Hindi siya 1 day. 1 week yata siya. 3 weeks. 1 week. Para 5 days ata nila yun. Sinelebrate. Kasama yung trip to Paris with iPhone, with private jet and hotels. 5-star hotels. Crazy. Crazy girl. You're crazy. Naalala ko na naman yun. Crazy girl. You're crazy girl. So, yun, grabe, nakialala ko lang talaga din yan. $60 million, like, saan nakakita ng ganong pera, ka-disposable na pera? Ano nga daw siya? Heiress siya ng, Car dealership. Pero yung nakakahiya doon. Sobrang private niya tao. Hindi nga siya kilala ng mga tao. Not until nag-post siya about doon sa kasal niya. Tapos, after ilang days, na balita na yung asawa niya. Nahuli ng pulis. Nakakahiya yun. Dahil, siya nang bang-bang siya ng mga po-po So, buti nga lang. Pero makakalaya din naman yun. Matatabunan na rin yun. Sa ganung karami mong pera na kayang wala. Tsaka, white For guy sure. yun For sure. Kung black guy yung nagbaril nun, puta, naku, yari yun. Ano yun, talagang kulong yun. Sa TV yung palagi yung court case nun. Blue Lives Matter. Ganun yun. Ganun lang yung nun Kawawa. Buhay naman, wala naman yata siya na beng-beng ng natuluyan. Baka babayaran na lang nila yung pamilya nun. Mga ganun. Nothing. Easy peasy. May pambadya ng $60 million na wedding Ano lang naman yung... At sabi mo, bigyan niya ng $100,000 a year yun for 10 years yung pamilya ng pulis, Puta wala na. lang yun Walang gas-gas Barya. yun sa bank account niya. Barya. Call me crazy if you want, but I never bought Starbucks. I never store-bought Never bought pesto. store-bought pesto. Wow, that's crazy. Store-bought pesto? Yeah, I wouldn't do that. Sila yung mga chismis na nila. Susie, ano yun? Susie Stitch. Susie Stitch. That's crazy, Susie. Yeah, but what's crazier? Yung talaga crazy yun, yung pinanood natin lately na yun,
Alin doon? Isipin mo yung lalaki, ano niya, yung Yung mistress, nanay niya. yung mistress nung asawa niya is yung nanay niya. What a weird story. Super weird. Kakapanganak niya lang, kakapakasal lang nila, nanganak siya, nahuli niya yung asawa niya na nang bababae. Tapos nung malaman niya na yung babae nung nanay niya, nung babae nung asawa niya, yung nanay niya, like, what? So after na-confirm niya, nalaman niya, ay paghiwalay naman siya, which is very good for her. Hindi niya tinolerate yung toxicity and grabe yun, general trauma yun. Trauma hanggang mamatay ka nun. And here's the catch as well, may asawa yung nanay niya, yung daddy niya. Mag-asawa pa rin sila noon. At that time na nag-cheat siya sa kanyang son-in-law, yung son-in-law niya nag-cheat sa asawa niya para sa mother-in-law niya. So weird. Tapos umabot pa sa punto na siyempre na pag-divorce yung babae. Umabot pa sa punto na plano nila is gawing stepmother nung sarili niyang anak yung siya. So weird. Ang gulo, no? Ang gulo. Stepmother mo yung lola mo. Oh, like what? Tapos, after 3 months yata, naghiwalay din yung nanay niya tsaka yung asawa niya, nauntog sa bato. Tapos, yung nanay niya, napagbalikan doon sa tatay niya. Tinanggap naman ng tatay niya with open arms. Like, what, man? Ano, kung di ka ba naman si Raulo, kung ako yung tatay no na parang, sinira mo yung buhay ng anak natin Iba yung, alam mo yun, iba na yung kung ikaw lang nag-cheat sa iba Sige, matitiis ko pa yun. Pero, nag-cheat ka dun sa son-in-law. Anak natin. Ano ka ba? Sira ba ulo mo? Umayos ka dito. Lumayas ka sa pamamahay ko! Ganun, sira ulo yun. Hindi ako makarecover dun sa kwento na yun. Like, sino makakaisip nun? Sweet Home Alabang Alabang? Sweet Home Alabang! Bakit Alabang? Naging local version. Kasi taga-Ayala Alabang sila, Annabel Rama I don't know kung taga doon talaga sila. Nanguhula lang ako. I-invento lang. I-invento lang ako. Sweet Home Alabang. Ulit-ulitin pa yan. Alabama, Arkansas. Alabang, Capote Road, Auburn Traffic, oh my lord. Hey! Hey! Wow. Ay, nako. Kung ano-ano natutunan. ADHD feels. Ang corny. I mean, pero, yun na nga yung sasabihin ko Sino kaya nakamute ba yung mic ko? Oh my God. Bad trip yun ko, nakamute. Nakamute. Sa isip ko, bad trip yun kung di na-record yun. Hindi naman. Anyway, ano yung sabihin ko? Ayun, sino kaya nakakaisip ng mga TikTok dance moves? No? Ang galing. Ang galing. I mean, tapos, paano mo malalaman na sisikat yun sa buong mundo? I mean, magugulat ka ba? Paano yung tunog na? Ganun yun. Anyway. Wait lang. Ayaw niya. Wait lang. Bilan yung pagsasayaw na yun. Anyway, bottom line of the story is, huwag kayo mag-cheat. Masama yun. Kung may problema kayo at di nyo na kayang maresolba, may paghiwalay kayo ng maayos. Pag-usapan nyo ng maayos kung paano nyo mareresolba kung gusto nyo pa talagang buhayin yung relationship nyo. Pangalawa,
yung mga magulang nyo, nandyan sila para i-guide kayo, hindi para kontrolin yung buhay nyo. Hindi para Yung makisawsaw. pangalawa, hindi para makisawsaw, hindi para makisulsul. Andyan sila para i-guide kayo. Mahalin nyo yung magulang nyo, pero mas mahalin nyo yung asawa nyo. Kasi by the time na nag-asawa na kayo, yun na yung immediate family nyo, yung pamilya na binuo nyo. Yung magulang nyo is nagiging secondary family na lang. So, dapat ang priority nyo palagi is yung immediate family nyo. I'm not saying na huwag nyo mahalin yung magulang nyo. I'm not saying huwag nyo pansinin yung magulang nyo. I'm saying is, kung kailangan mong mamili, ang mahalaga sa'yo dapat is yung intermediate family mo. Kasi yun yung pamilyang pinili mo, yun yung pamilyang binuo mo. And pangatlo, galingan nyo sa pagti-TikTok. Yung sasabihin ko, ang galing nung gawa ng sayaw na yun. So yun lang masasabi ko, and I think Pat is on board with this all the way naman din, na and that's what we're gonna do para sa future kids namin, kay Zeke, and sa future kids pa namin, magiging kids pa namin. Talagang pag balang araw nang alam kami, pakita nyo lang to, i-brought up nyo lang to sa amin. Ano tong sinabi mo pala dito? Oo nga no. Sorry Sure po. Sure po. Her po. Yun na lang isa. Sir po. Gagano Ang weird nung dance step na yun. Pero sumikat siya. So, I don't know kung saan siya nagsimula. Gusto ko try malaman. Kasi si Tube Girl. One muscle! Tapos nakakahiya talaga yung original. No? Ang daming tao dun sa train. Tapos tinutuloy-tuloy niya lang na, ang dami palang tao. Kala ko, empty yung train, kaya niya ginawa. Pero wala, bigla na lang. Siksikan. I love myself. Grabe no sa MRT sa Pilipinas. Ang ina nga, di ka na makatayo ng maayos dun. Snatchan yung cellphone. Tube girl Bilang ka dyan, ah. ba't nangahawa ka ng titi? Manyakis to, boss, oh. Nangihipubos, eh. Nagbigyan na kita. Hinawakan. Taasapakin ka ang mukha mo. Bad trip yun. Nag-viral. Nangahawak ng edit sa MRT ang puta. Anyway. Sorry. Sidetrack. Squirrel. Anyway. Kung liligaya ka Ano yun? sa piling ng iba. Yun yung kanta dapat ng mga Katniel fans. Kasi inaabangan nila kayo, sino kaya magiging love team ni Catherine? Or kung meron ba? Kasi yun yung typical artista ng Pilipinas, eh. Parang required na may love team ka kung gusto mong sikat ka pa rin. Para pag wala kang love team, ang hirap sumikat. Parang ganun. Kasi puro hopeless romantic yung mga Pilipino, eh. So, see about that. Anyway, ito ang aming Christmas chismis para sa month ng December. Kung may madagdag pa, wag naman na sana. Pa 2024 nyo na lang muna. I love myself. Oh, wow. Oh, wow. Holy. Anyway, maraming salamat sa inyong pagtangkilik and sa mga chismis. Kung tingin nyo mali kami dun sa mga sinabi kong 3 things na dapat nyong gawin. And sa takeaway sa video na to. Let us know in the comments and how the way you want to do it. But like I said, every relationship has its unique stuff that others don't, and it works for them, and it's good for them. So this is not for everyone. Do what works for you guys, and yeah, be happy. Live your life to the fullest. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood. And paalam. Peace. Ako pa rin si Caps.
episode 20 na to. Malapit na matapos ang taon. So, Malapit na magkaputukan. woo! Ano yun? Pagkakaputo ka na. Tatangkad na naman ako. Tatalon-talon na. Kulang ka ng talon eh. Kulang ka sa talon eh. Tumalong ka this time sa second floor. Bali yung paa mo. Para papahabain ng doktor yung nabali mong paa. Tatangkad ka na. Anyway, ako para naman si Caps. Pa rin si Pat. Paalam mga kapayong.